Mag-iisang buwan pa lamang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nag-resign agad si Senador Ping Lacson. May mga gustong manatili siya pero may mga hindi raw nasisiyahan sa takbo ng investigasyon niya sa flood control projects. Narito ang aking report. Paano natin paniniwalaan sila ngayon? Matapos ang sunod-sunod na pagdinig tungkol sa flood control anomalies, formal nang nagpadala ng resignation letter si Senator Ping Lacson kay Senate President Tito Soto bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson, nagsisilbi siya sa kagustuhan ng taong bayan. Sa paghisiyasat ng komite, lumabas ang pangalan ng ilang senador at ilang kasamahan daw ni Lacson ang naghayag ng pagkadismaya sa direksyong tinatahak ng investigasyon ng komite. Dagdag pa ni Lacson, ilang senador din daw ang lantaran o pasikretong gumagawa ng naratibo para palabasing pinoprotektahan niya ang mga kongresista habang pinupunterya ang mga kapwa-senador. Sinusundan lang naman daw ni Lacson kung saan sila dinadala ng mga ebidensya. Giit pa niya wala siyang plano para sa politika pagkatapos ng kanyang termino sa 2031. Samantala, wala pang isang buwan ng pinalitan ni Senator Chis Escudero ni ngayon Senate President Tito Soto pero umuugong na naman ang palitan ng liderato. Sabi naman ni Soto, walang mangyayaring palitan. As far as I'm concerned, in my opinion, is the Senate is stable, both majority and minority. Pinabulaanan din ni Senator G.V. Ejercito ang umunoy planong pagkalas sa mayorya, bagay na kinumpirma rin ni Soto matapos silang magkausap. Maging si Senator Joel Villanueva mula sa minority bloc, sinabing walang kulitan na pinag-uusapan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling eh. Alam mo naman dito sa Senado, pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino. I believe him. Si Senator Kiko Pangilinan naman nanawagan kay Lacson na baka magbago pa ang kanyang isip sa pag-resign bilang chairman. Sabi ni Pangilinan, bagamat may ilang hindi sumang-ayon sa mga pahayag ni Lacson, naayos na raw ito sa majority caucus noong October 1. Hinimok din ni Pangilinan ang mga kasamahan sa mayorya na muling pagtibayin ang suporta kay Lacson. Samantala, nagbabala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na anumang tangka para ilihis ang investigasyon ay magpapalalim lang sa hinala ng taong bayan na baka may tinatakpan sa likod ng flood control scandal. Hinimok ng CBCP ang Independent Commission for Infrastructure na ipagpatuloy ang investigasyon ng malaya at walang panghihimasok, kasama ang transparency sa mga dokumento at proteksyon para sa mga whistleblower. Sa ngayon, wala bang opisyal na aksyon kung tatanggapin ang pagbibitiw ni Lacson. Pero ayon kay Soto, naiintindihan niya ang frustration ng senador. Sa ngayon, suspindido muna ang regular na sesyon para tutukan ng Senado ang budget hearings. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.